So, hi guys! For today's video is aalamin natin yung 5 steps to file at the USCIS lockbox-based sa USCIS official website. So, ito yun, ipapakita ko sa inyo. So, yan, kapag sinearch nyo yung Form I-129 app, ito yung makikita nyo. Makikita nyo yung 5 steps to file at the USCIS lockbox. So, merong where to file, what to file, when to file, completing the form, what and how to pay and assemble, and mail to the USCIS. So, ngayon, dito muna tayo sa first step. I-discuss natin to isa-isa para maintindihan natin kung ano ba yung mga bagay na ito. Since alam ko marami sa inyo na unaware pa din about sa pagpa-file ng K1 visa. So, based on sa pinakita ko, ang first instruction ni USCIS is what to file. So, locate the USCIS form page for your application, petition, or request. Kasi meron iba't iba. Pero since nandito ka, alam ko, ang tinitingnan mo is for yung K1 visa. So, ang form na ginagamit natin for K1 visa is yung tinatawag nating Form I-129F or Petition for Alien Fiancé. Yun yung gagamitin nating form sa pag-file ng petition. Next is review the form page carefully or visit the site, the official website of the USCIS kasi napakahalaga na basahin yung instructions ng USCIS kasi doon nakalagay kung magkano yung filing fee, saan ipapadala, anong documents ang kailangan, kung pwede online or mail filing, and anong edition ng form ang valid. Kasi nag-update din yan. Baka yung form na nakuha mo ay hindi na siya valid since hindi mo siya kinuha sa official website. So, laging i-check yun. So, maraming na-reject kasi may maling address ang napagdalhan nila or maling form yung ginamit nila. So, yan. And the third one is download the current version. Yun yung sinabi ko sa inyo. So, download or print the current version of your form. So, meron mga nagpa-file ng petition na dina-download nila and sinusulatan nila. Basta make sure na black ink ang gagamitin at hindi siya mag-smudge sa paper. And make sure din na malinaw at mababasa na maayos yung mga isusulat nyo doon. Or pwede naman na i-type mo siya computerized. Then, but make sure na yung signature is ink ang gagamitin. Hindi pwedeng e-signature kasi hindi yan tatanggapin. And always natin gamitin yung latest version ng form. So, lagi nating i-check sa official website. Kasi pag old version ang ginamit mo, possible ma-reject agad ang application mo without processing. So, lagi niyong titingnan. Lahat ng page, tingnan nyo kung lahat ba yun is same edition, yung pinaka-latest edition ngayon. So, next natin yung check the edition date. So, very important ito. The form edition date is listed at the bottom of each form. So, meaning, sa pinakababa, makikita niyo yon yung edition date. So, for example, January 20, 2025 or 01-2025. So, need mo i-check sa need mong i-check sa USCIS website if acceptable pa yung version na gamit mo. So, kasi minsan, kahit recent tingnan, expired na pala yung form. So, make sure na i-check niyo yung date. And then read the form instructions. So sa form, meron yung mga instructions. So babasahin yung maigi para alam nyo kung tama yung nilalagay nyo or hindi. Kasi may nabasa ako na nagka-problema sila kasi instead of no, ang nasagot nila is yes. It's about criminal record, something like that. So, yan. So, huwag tama rin magbasa. Ito yung natutunan ko sa fiancé ko na lahat ng bagay, kahit alam mo, or kahit alam mo na kung anong gagawin doon, i-double check pa din. Basahin pa din ng ulit, paulit-ulit. And yan. So, doon kasi nakalagay yung eligibility requirements, fees, required evidence, and special instructions. So, maraming denial nangyayari dahil incomplete understanding ng instructions. So, hindi naintindihan na maayos yung instructions. Kaya nagiging incomplete yung mga documents or incomplete yung pag-file ng Form I-129F. And then, prepare supporting documents. So, USCIS also said, determine what supporting documents you need. So, hindi enough ang form lang. Meron pang ibang mga required documents na i-compile nyo together with the form. So, meron yung birth certificate or yung proof na yung petitioner nyo is a US citizen. Yung passport by page or something like that. Kailangan nyo din ng letter of intent to marry. And then, proof of relationship na nagkita kayo. So, yan. At marami pang iba. Just check the, USCIS website or check nyo yung previous video ko regarding dito and nakalagay doon yung mga required documents. So, yan. English translations are required. So, super importante nito, especially sa mga Filipino documents. If documents are not English, include full English translation. So, kapag Tagalog or ibang language ang document is, kailangan nyo tong ipa-translate sa English. So, hindi lang siya basta naka-translate but signed by the translator. Dapat certified accurate. Dapat merong certificate yung nag-translate. Hindi lang basta-basta or hindi lang basta ikaw ang mag-translate.
So, kasi kung without proper translation, pwede kayo magkaroon ng RFE. So, magkakaroon naman delay kasi yung RFE is request for evidence. So, magre-request sila ng evidence. Pwedeng it takes weeks or months naman. So, maghihintay na naman kayo. So, eto din isa sa pagkakamali ng mga nagpa-file is sinisend nila yung original document. So, sabi din doon, do not send original documents. So, only send yung copies, scanned copies, and not original unless the USCIS specifically ask kung hiningi talaga nila yung original copy. So, I remember may nagtanong sa akin ito doon sa page na kailangan pa daw ng original copy ng divorce decree sa interview kasi napasa na nila sa USCIS. So, yun, kailangan na naman nilang mag-ulit kasi napaka-importante na magdala ng original copy ng divorce decree sa during interview kasi isa yun sa pinaka-hinihingi at hinahanap talaga kapag yung mga partner nyo is divorce or kung ikaw ay divorce. So, kung mga ganitong documents, ibigay nyo lang yung mga scanned copies during the initial filing. So, usually mga photocopy lang ang pinapasa. So, kapag original sinend mo at hindi naman requested, pwedeng hindi na nila yun ibabalik. So, kailangan nyo naman na kumuha ulit. So, yan. Super hassle siya kasi kailangan yung magdoble-doble. So, about naman sa paper size, kasi meron ding nagtatanong neto, yes, napaka-importante po ang paper size. So, all forms and documents must be single-sided. Ibig sabihin, hindi siya back-to-back, kundi yung front page lang, yun lang yung may sulat. And 8 1/2 by 11 inch or yung tinatawag nating short size or letter size. Yun yung hiningi. Again, single-sided lang, hindi double-sided. At dapat US letter size, yung short size, short band paper. So, and then, do not submit duplicates. Huwag pa ulit-ulit yung mga documents na ipinapasa. Kasi nakakadagdag lang din yan sa confusion at sa processing time. So, no photo albums or binders. Isa din to sa mga pagkakamali ng mga nagpa-file na naglalagay ng photo album kasi akala nila photo album ang dadalhin as or ipapadala as a proof of relationship. Or in fact, ano lang, simple bond paper and then i-attach nyo lang yung mga picture nyo. Super simple lang. Simple but clear. Yun yung ipapasa nyo. Yung photo album kahit sa kung gusto nyo gumawa ng ganyan, pwede naman. Pero during interview na, hindi during initial filing. So, do not submit digital photo or digital media, scrapbooks, photo albums, or binders. So, huwag niyo nang sabihin na gusto niyo aesthetic kasi gusto niyo ganon, may kasi hindi naman kailangan yung mga ganon. Kasi gusto lang nila simple bond paper kasi ina-scan niya ng USCIS yung document natin. So, kailangan maayos. So, ilalagay niyo lang lahat ng documents niyo doon sa folder. Pwede niyo lagyan ng paper clip yung mga documents. Paper clip lang ha, wag niyong i-stapler or something. Paper clip lang para malagyan niyo ng labels. Then, yun. So ayun, those are the official USCIS filing reminders. So, I hope meron kayo natutunan because small mistakes can cause delays, RFE, or denials. So, always double check the forms, read the instructions carefully, and organize your documents properly and use updated form only. So, yan. And the next video, ang pag-uusapan naman natin is about sa when to file. So, yun lang.